abuti. Ayaw makipagkita sa akin ni Clarissa? No, Molina. I want her here! Salamat binalikan mo ko. Ikaw na lang ang nag-iisa kong anak. What if we legally adopt her? Kung may isang pamilya na gusto umampon sa'yo, iiwanan mo ba yung family mo? Okay lang. Lalo na kung may kalakip na pera, di ba? Pero hindi mo parang tinatakwil mo yung pamilya mo pag gano'n? Magbabago rin yun, lalo na pag makita ng pamilya mo na mas makakatulong ka sa kanila na ginagamit mo yung ibang apelyido kaysa dun sa dati. Clarissa, na-aksidente si Inay sa Continental. Na-aksidente? Bakit wala naman siya sinabi sa akin kanina? Magkasama kami. Nabagsakan siya ng mga kahon. Sinasabi niya wala daw anuman. Pero ayan, nahihilo tapos nagsusuka. Dinalangan namin siya ni James sa klinik kanina Pero ang sabi ng doktor, kailangan pa daw ng further check-up. Teka lang, bakit hindi niyo na lang dun sa klinik ng opisina dinala? Kaya nga nagtayo ng infirmary para sa mga trabahador. Clarissa naman, parang namang hindi mo kilala ang inay. Nay? Oh, Clarissa. Akala ko sa ospital ka matutulog. Nay, ano itong narinig ko? May nangyari daw sa inyo kanina? Ako wala yun. Nahilo lang ako sa trabaho. Nay! Nay, maupo muna kayo. I still miss Teresa. Tama si Clarissa. Hindi niya kayang palitan si Teresa sa puso ko. I don't think I do too. Pero it's you I'm concerned about, darling. Hindi ko alam kung saan ka dadalhin ng kalungkutan mo. Wala na ako ng anak. Pahit mo mawala ng asawa. Clarissa, she can make you happy. Nahihiya ako kay Nati. Baka sabihin niya, inaagawan natin siya ng anak. Buhay pa siya. Then, she must understand na hindi yun ang plano natin. We're not doing this just for you. It's also for our future. Kailangan magpatuloy ang apelidong Gardamonte. At kung ampunin natin si Clarissa, this will be assured. Are you out of your mind? Ano ba itong nangyayari sa akin? Kasi narinig ko yung boses ni Clarissa. Bigla akong tumayo. Ito, bigla na naman ako nahilo. Clarissa, kailangan na sigurong ibalik natin si Inay sa doktor. Naku, huwag niyo na akong alalahanin. Ano ka ba naman, Nancy? Simpleng buko lang sa ulo. Nag-aalala kayo. Wala ito. Teka lang, may sinabi ba sila na kailangan niya magpa-check up? Kailangan pa raw niya magpa-MRI. Naku, tumigil kayo, ha? Huwag kayong gumastos ng napakalaki. Wala ito. Tanggapin niyo na lang na ang nanay niyo tumatanda na, nahihilo pa minsan-minsan. Nay, makinig kayo sa akin. Pupunta tayo sa ospital ngayon na. Papacheck up kayo. Naku, ipapahinga ko na lang ito. Kayo talaga. Nay, sige na naman ho. Huwag naman ho matigas ang ulo ninyo. Halika na. Sige na ho. Halika na. Ay, naku. Okay na ba yan? Are you out of your mind? Wala kang pakialam sa desisyon namin mag-asawa. Hindi nga ako Gardamonte, pero pamangkin ko si Therese. Papalitan niyo siya ng basura? Hindi namin pinapalitan si Therese. Anong ginagawa mo? Sa gusto niyo, kapatid pa rin kita. Pamangkin ko si Therese at huwag mong isusubalpal sa akin pagiging Gardamonte ninyo because I'm still part of this family. That's my point. Gardamonte yung pangalan ibibigay ko. Hindi yung sa'yo. So anong ibibigay mo? Ang Continental Foods, ang mansion, ang kwarto ni Therese? Kung hindi ka mahihiya sa akin, ba't mahihiya kayo sa anak ninyo? This has nothing to do with our daughter. This exactly has everything to do with Therese na wala ang anak mo, papalitan mo siya? Umalis ka na. Wala kang pakialam sa magiging desisyon namin mag-asawa. Molina, please. Huwag mong papalitan ng basura ang anak ninyo, please. Umalis ka na! Tandaan ninyo ito. Ayaw niyo man tanggapin
ang ipapalit niyo sa anak niyo. Ang isa sa mga dahilan kung bakit siya namatay! Iha, hintayin mo na si Mr. Miranda. Do well. So, ito ba yung ibang paraan mo ng pambubuga sa akin? Daryl. Bago ka tumalaki dyan, nakikita mo yun. Yan si Jopet Anonueva. From the Anonuevas in Bacolod. Ano na sila ngayon? Bankrupt. Poor na poor. Nakikita mo yan dalawang dumadating na yan? Yeah. Yan si Roberto and Roderico. Brothers yan. From the Funtabuela family. May-ari yan ng mga rural banks of Zamboanga. Kagaya mo na rin sila. Bankrupt. Pero maswerte ka pa rin dahil. Meron pa silang pending na double murder case. Okay, fine. So, andito pala ako sa lugar ng mga kilalang pamilya, mababangong apelido, mababangong pangalan, at yung mga lugar din ng mga matatandang babae na kinakaliwa yung asawa nila. Tama, di ba? So, simple lang yan. Pang-whole boy pa rin to, right? Daryl, meron nga tayong saying, birds with the same feathers flocks together. Alam mo, Daryl, ang lumang pera dapat hindi napupunta sa mga walang karapatan. Dapat yung perang yan, umiikot lang sa inyo. Anyway, may iba ako. So, itong pagtulong na ginagawa mo sa akin, magkano naman ang porsyento makukuha mo? Daryl, hindi ko kailangan ng barya mo. Ito, susi ito ng shop ko. Kapag nalulungkot ako, paliligayahin mo. Gagastos-dastos kayo ng napakamahal eh. Simpleng pamumuo lang ng dugo sa ulo ito. Wala ito. Nay, blood clot ho yan. Hindi ho yan simple. Mabuti na lang ho at maliit at maladaan pa sa gamot. Gumagastos kayo ng napakamahal. Pagbibiling pa yata ito ng kama sa tutuluyan mo, hindi ba? Ang mahal pala ng mga gamot ngayon. Ate, huwag mo nang alalahanin yan. Sagot naman ng Medicare ko si Inay. Sagot na lahat ng gamot. Mabuti na lang maganda ang benepisyo ng kumpanya ninyo, no? Pero, Nay, hindi ho kaya kailangan mag-file tayo ng complaint dahil doon ho nangyari yung aksidente? Huwag na. Kung ano-ano pang itatanong sa akin paulit-ulit. Tapos malalaman nila ako rin ang may kasalanan. Nay naman ho, para lang ho makasiguro tayo. Eh kayo pa naman, kilala ko kayo pagdating sa pag-inom ng gamot. Napaka makakalimutin niyo ho. Clarissa? May problema ba? Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita sa mga gamot ng inay. Huwag mong isipin yun, ha? Hindi yun yan. Nay? Naaalala niyo ho ba na sinabi ko sa inyo na gusto akong kausapin ni Ninong kanina umaga? Ay, naku, nakalimutan ko. Ano bang pinag-usapan niyo? Gusto daw ho nila akong ampunin.
Sia. Nice to see you again. Hi, tita. Daryl, I was wondering if you were going to show up tonight. I'm here. So you are. I need a drink. I'll join you. Good boy. I'll see you, Daryl. Oo nga pala, may nakalimutan ka. Bye. Oh, hi! Paano natin ito masasabi kay Nati? Siguro naman may sasabihin si Clarissa. Pero mas maganda siguro makapag-usap kami ni Nati bilang mga ina. Buti pakiusap yan. Baka hindi niya maintindihan. Maiintindihan to ni Nati. Para rin naman sa kanila ito eh. Ang inaalala ko, si Clarissa. Siya ang dapat na unang pumayag. Paano nga bang pag-inom ng gamot na to? Nay, ito ho, iinumin niyo ho 3 times a day. Araw-araw ho yan. Pero 1 linggo lang. Tapos ito naman ho, once a day lang po. Pero kailangan naman 3 linggo ho. Teka lang, Nay. Narinig niyo ba ako? Oo. Narinig kita. At hindi na natin dapat pag-usapan ito dahil alam mong hindi ako papayag. Pangklase rin talaga yung ninang mo. Parang siya yung nabagsakan ng kahon, no? Sa ulo. Isipin mo, mas malakas pa yung tama niya kay inay. Si inay nahihilo lang, ang ninang mo nahihibang. Teka lang. Diba? Anong kala niya sa'yo? Candy? Ipinamimigay? Hindi man lang ba natin pag-uusapan to? Seryoso ka ba? Pag-uusapan pa ba natin yan? Kasi, tama yung sinabi ng assistant ko. Apelyido ko lang naman ang papalitan. Kayo pa rin ang pamilya ko. Ngayon, kung gamitin ko man ang apelyidong Gardamonte, di ba Rosales pa rin naman ako sa puso't sa diwa? Itatakwil mo ang apelidong bumuhay sa'yo para lang sa pera? Ate, hindi naman sa ganon. Ang sa akin lang naman. Ang sa'yo lang ano? Kahit itakwil mo kami basta maging Gardamonte ka, okay lang yon? Ako makipag-usap sa inyo. You know what? Kaibigan ko anak mo. I know. And my son picks the right friends. So, hindi ka ba na-awkward doon sa ganung situation? Bakit naman? Wala ba akong karapatang lumigaya? Alam mo, sa totoo lang, wala akong alam sa ganitong sitwasyon. Babae rin ako, Daryl. Walang pinagkaiba sa mga girlfriends mo noon. Well, sa totoo lang, hindi ko lang maisip kung bakit nandito ako ngayon. Oh, come on. Don't be so melodramatic. Malay mo, talagang pagkakataon ito, blessing in disguise, para magkalapit tayo. Ano to? Ano to? Para saan to? Para sa 2 oras na pagkikipag-usap mo sa akin. Alam mo, sorry pero hindi ko kailangan to. Oh, come on. Huwag na tayong maglokohan. Alam mo, mabait naman ang kapatid ko eh. Kaya lang, mataas lang talaga ang ambisyon niya. Pero hindi naman niya kasalanan yun, di ba? Ang mga Gardamonte lang talaga lumalaso ng isip niya.
Nancy. Sana magagalit Pero kung iisipin mo, sa lahat ng ginawa ni Clarissa, noon pa man, dapat di ka magugulat na aabot sa ganito. Hindi. Hindi niya maiisip gawin yun. Ang mga Gardamonte lang ang bumibilog ng isipan niya. Alam mo, ang kasalanan lang naman niya, mabilis lang naman siyang masilaw sa yaman eh. Yun lang naman eh. Gusto mo kausapin ko siya? Alam mo kung ano masakit doon? Kukunin pa niya, gagamitin pa niya yung apelidong pumatay sa ama namin. Kailangan magpatuloy ang apelidong Gardamonte. At kung ampunin natin si Clarissa, this will be assured. Paano ko bubuksan to? Kumuha ako ng fruit knife. Nay, naiintindihan niyo naman ho ako, di ba? Hindi. Hindi kita maintindihan. Tinatanggap ko lahat, pero kahit kailan hindi ko maintindihan yung mga ginagawa mo. Nay, alam ko mahirap intindihin to ngayon. At mahirap makita. Pero balang araw, malalaman niyo rin. Para sa inyo lahat ito. Nay? Halika na po, maliliit na tayo, Nay. Clarissa, hindi pa pasok ang inay. Masakit ang ulo niya. Bakit? Apektado pa ba siya doon sa nangyari sa kanya sa factory? Yun lang ba ang dapat ikasakit ng ulo niya? Ate naman, intindihin mo naman ako. Hindi ko naman desisyon yun. Si Ninong ang may pakana ng lahat. Sige, sabihin na natin hindi mo idea yun. Pero Clarissa, mag-isip ka naman. Malayo ka na nga kay inay. Lalo mo pang inilalayo ang sarili mo. Kung pipigilan ka ba namin, magpapapigil ka ba? Hindi ko naman to desisyon eh. Si inay magdidesisyon kung ipapamigay ka niya. Pero Clarissa, ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Sana naman huwag mo naman kaming itakwil. Kasi pamilya mo kami.
Nino, ito na po yung mga print tests ng commercials for the corn tuna for approval ninyo. Nino, are you okay? Umuwi kanina si Monina sa bahay. May nangyari na naman ba kay Nina? Wala. Kalimutan mo itong nakita mo, ah. Series nga. Ninong, sa tingin ko po kailangan mailabas ninyo yung sama ng loob ninyo. Ang daming nagdaan unos sa buhay ko. Personal, family death threats. I've always been strong. Pero ngayon iba to eh. Wala na si Therese. Si Monina, nag-iiba na rin eh. Lahat ng minamahal ko sa buhay, unti-unting nawawala. Paano nang lahat ng pinaghirapan ko kung mawawalan din ng saysay ko? Ninong, sa tingin ko po kailangan kayo magpakatatag ngayon. Especially for Ninang. Nangihina na rin ako eh. Parang gusto ko nang bumigay. Kailangan ko ng katulong. Kailangan kita. Kumare, hindi alam ni Clarissa na nagpunta ako dito ngayon. Isa lang ang tanong ko sa'yo, Mrs. Gardamonte. Nawalan ka ng anak. Kaya ba inaagaw mo ang anak ko sa akin? Di ba ho, abogado kayo? Nagpunta ako rito para malaman mo kung ano ang nararamdaman ko bilang isang inang inaagawan ng anak. Kailangan mapapayag ng anak na gustong magpaampon sa ibang pamilya na pumayag sa kasulatan ang magulang. Di ba gampon kayo ni Ralph? Aampunin ko si Clarissa and that's that! Ipaglaban niya naman ho ang kapatid ko. Panglase ka rin, no? Ang bilis mong magpalit ng pagmamahal. Pareho lang tayo. Dahil yung dating minamaliit mo, malapit nang maging isang Gardamonte. Mag-isip-isip ka na, Nick. Ano ba talagang gusto mo? Magkakagulo lang naman tayo, di bali na lang. Ito ba ang gusto mo? Oo! Ito ang gusto ko, Nay! Kaya kong abutin ang langit. Gagawin ko ang lahat hanggang sa makamit ang pag-ibig mong pinakamimithi. Huwag mo nang iwan ang puso kong sawi. Anong magagawa upang itama ko ang aking mali? Ngayon'y nagsisisi